nagsasagwa o magsasagwa ng sidewalk improvements at kabi-kabilang asphalt overlaying naman ang ginagawa din ng Department of Public Works and Highways bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project. Layunin nito na maging maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA at maging mas komportable ang paglalakbay ng mga motorista. Gaya po dito sa bahagi ng Ross Boulevard at sa mga orto nakikita ho natin yung bahagi ng EDSA hanggang dito sa Taft Avenue na nalagyan na po ng asfalto at nakikita din naman natin na kahit paano ay nakakatulong ho ito para maging smooth ang paglalakbay ng ating mga motorista. So yan po ay bahagi pa rin ng EDSA Rehabilitation Project sa panguna ng Department of Public Works and Highways. Dito nga po sa kinatatayuan ko ngayon, nakikita natin yung natapos na bahagi ng pag-aasfalto. Matibay naman daw po itong asfaltong ito, hindi ho ito matutunaw. Gaya ng mga asfaltong inilagay doon sa ibang mga kalsada. At ito po ay dito sa may bahagi ng northbound lane mula dyan sa Ross Boulevard hanggang dito sa Pasay Taft Avenue. At ginagawa na rin po ang bahagi ng ganyang rehabilitasyon mula Tramo hanggang Magallanes at mula Magallanes papuntang Taft Avenue. Isasaayos din ang sidewalk kabilang ang bike lane sa bahagi po ng Orense hanggang Rojas Boulevard. Gagawin din ang southbound nito mula Taft Avenue patungong Rojas Boulevard sa susunod na linggo. At kasama rin sa aayusin ang C5 Road mula Quezon City, Taguig, Pasig hanggang Las Piñas. At para sa iba pong detalye, makakasama natin ngayong umaga, maagang nagpunta rito, si DPWH Secretary Vince. Secretary, good morning. Good morning po, Ma'am Susan. Magandang umaga po. Yes, Secretary, ito po itong EDSA Rehabilitation Project, sabi nun yung mga 2 years, di ba? Pero sa inyo po, under your leadership dito sa DPWH, 8 months. Doon sa 8 months, ano ho yung inaasahan nating matatapos na bahagi ng EDSA Rehabilitation Project? Sa loob po ng 8 months, inaasahan natin ang buong kahabaan ng EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento ay magagawa. Pero yung 8 months na po ito, hindi po kasama dyan yung panahon ng tag-ulan. Kasi alam niyo naman hindi tayo pwedeng magtrabaho kapag bumabagyo at umuulan. So, ang ginagawa natin ngayon, tag-ulan, titigil muna tayo. So, kaya ho itong biniyak po natin sa mga pacing. May pace tayo. May pacing tayo. So itong phase 1 natin, mula Ross Boulevard hanggang Orense sa Makati, ito po, pipilitin nating matapos ng bago magtag-ulan. Ang kagandahan naman po, medyo advanced tayo ng konti. So hopefully, bago magtag-ulan ngayong June, ma-extend pa natin ng gampas pa ng Orense. Baka kaya hanggang Bonnie Avenue hanggang Shaw Boulevard. So ito yung phase 1 natin, ilang percent na tayo tapos dito, Secretary, at hanggang saan na so far yung nalalagyan po nitong asfalto? Opo, ngayon po, naka-isang buwan kalahati na tayo. Nasa 40% na tayo. 40%. No? So, medyo advanced ng konti, pero pinipilit pa rin nating bilisan kasi alam naman natin na napaka-critical ng EDSA at ayaw talaga natin ng disturbance dito. No? Ayaw nating mag-inconvenience yung mga pasahero natin tsaka yung mga motorista natin. So Secretary, doon sa nakita ho natin, ito tanaw na tanaw naman dito, yung nalatagan na ng asfalto. Ano yung nakikita niyong tulong nito sa lagay ng traffic, sa ating mga motorista? Ano yung nakikita niyo na naitulong ho nito so far? Dalawang bagay. No? Unang-una, yung comfort. No? Kasi, alam niyo naman, yung EDSA natin, nakita niyo yung mga litratong pinakita ko kanina. Talagang lubak-lubak yung maraming parte. And maraming lubak-lubak yung dinadaanan ng mga commuter natin sa busway. Kanina pinakita ni Secretary sa atin, talaga kung lubak-lubak talaga at ngayon ibang-iba na yung ating sa busway. Ngayon naman makikita nyo, ito talagang inuna natin. Prioritize natin yung busway para sa mga commuter. So ito pong busway, mula Rojas hanggang Orense, tapos na ho yan. Natapos po yan nung January 5. Natapos na ho natin yan nung Pasko at nung bagong taon. So ngayon po, pinaprioritize na natin yung mga outer lane. Pero ang ikalawa pong importanteng magiging pagbabago dito na napakalaki, yung pagpapalawak ng sidewalk. At yung bike lane po natin, hindi na po magbabike yung mga kababayan natin katabi ng mga sasakyan. Doon na sila sa protected sidewalk na gagawa ka natin. So, yun po, malaking bagay din po yun. Lalo na sa mga pedestrian natin kasi kitang-kita nyo naman
buwis buhay yung maglakad sa EDSA dahil halos wala ng sidewalk sa maraming parte. So yung mga magiging luluwag na ho yan. yung mga nakikita ho natin magiging sagabal sa inyo para daw sa mga sidewalk improvements na isaayos na ho ba yan, Secretary? Opo, makikipag-coordinate po tayo sa mga LGU kasi alam niyo naman, ang daming mga obstruction. Yes, opo. No? At saka maganda po, yung MMDA din po tutulong dyan para yung mga obstruction either tatanggalin natin o iuusog natin para tuloy-tuloy yung daloy ng mga pedestrian natin. At hindi na buwis buhay. No? Ngayon kasi, buwis buhay ang maglakad dito sa EDSA. Oo. So itong ano matitiyak natin, ito mga nilagay na asfalto dito kasi di ba dati ho sinasabi, ano ba naman yung mga ilalagay na asfalto pagkalagay para natutunaw. Ito, dekalidad na mga asfalto na ito. Dekalidad na po ito. In fact, ito po yung asfaltong ginagamit natin sa ating mga expressway, sa NLEX tsaka sa SLEX. At ito din yung asfaltong ginagamit sa runway natin sa NAIA. So, Secretary, so by May, tag-ulan na yun di ba? By May, hopefully nasaan parte na kayo? Sana nasa Shaw Boulevard na kayo, no? Pipilitin po natin. Papahabain po natin ang papahabain to hanggat makakaya natin bago magtag-ulan. And then, stop muna. Tapos, kailangan mag-stop muna. Ngayon, kung meron namang mga panahon na talagang wala pang bagyo, walang ulan, pipilitin nating magtuloy-tuloy din. At para naman ho doon sa mga motorista dyan na dumadaan madalas sa C5, naku, matindi rin ho yung sira ng kalsada dyan. Ano ba ang pwede nating iparating sa kanila? Ano ba yung aasahan ng mga motorista na araw-araw dumadaan sa C5? Naku, yung C5 po, alam natin, mas grabe pa sa EDSA yan. Dahil dyan dumadaan yung mga truck natin, kaya marami dyan. Sira-sira na talaga. And yan ang malaking cause din ng traffic. Dahil nga lubak-lubak na, sira-sira na. Talagang bumabagal na yung mga sasakyan. So yan po ang magandang announcement natin. Direktiba na rin po ng Pangulo na simulan na rin po ang pagpapaayos ng C5 this year. Ngayon po, bago magtag-ulan, sisimulan na rin po natin ang C5. Yun, magandang balita ho yan para kahit paano maibsan din naman yung kalbaryo ng mga dumadaan dyan sa C5. Lalo na dinadaan na kasi yan ng mga malalaking sasakyan. Mga truck talaga, po, Secretary. Naku, maraming salamat, Secretary, salamat, sa pagsama Susan. sa Salamat amin. po sa mga taga-unang hirit natin. Opo, maraming salamat sa paggising ng maaga para samahan kami. Again, alam naman natin kung gaano ka-busy si Secretary Dizon. Sir, salamat po. Salamat po. Opo. Thank you po. Mula po rito sa panulukan itong EDSA Top Avenue, balik muna tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.